mensahe po ng Panginoon ngayong umaga ay ito po. Okay, ano po yung basa ninyo? Satan's target. Actually, na-bless po ako dito sa mensahe nito. Itong mensahe nito ay napakinggan po natin at nais ko pong i-share sa inyo. Okay. At sa biyaya ng Panginoon, tinatanggap ko yung prayer kanina na ako'y gamitin ng Diyos para yung salita niya ay may pahayag ko ng buong linaw at walang kulang at walang bawas kasi sinusumpa yung may bawas sa salita ng Diyos. At yun namang magdagdag talaga ay pinarurusahan. Kaya ang Church of the Most High God, kung ano lang yung sinasabi ng salita ng Diyos, umaayon tayo doon. Hindi natin dadagdagan, hindi natin babawasan. No? Kaya dapat ibinibigay sa tao ng Diyos yung salita ng Panginoon na gustong ipaabot sa atin. Kaya nakatitiyak po tayo, ang Church of the Most High God ay tumatayo sa salita ng Panginoon at walang karagdagan at walang kabawasan. Upang sa ganon, sigurado ang buhay natin sa Panginoon. Amen? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang mag-alala, sa Panginoon tayo. Praise God. Ito ho yung ating ikinagagalak. Hindi ho tayo nagbabaka sakali sa ating buhay pananampalataya. Yung ating laban dito ay tiyak po yan. Opo, tayo po ay patungo sa langit. Okay, kaya ipanatag mo lang yung kalooban mo, itodo mo yung buhay mo kay Lord. Habang may lakas, habang may buhay, talagang paglingkuran si Lord kasi walang sayang sa ating ginagawa. Amen. Lahat yan, tanggap ng Panginoon kasi siya yung sentro ng Church of the Most High God. Amen. At tiyak na pagpapalain niya tayo at spiritually, financially, physically, mentally, emotionally. Kalooban ng Diyos yan, maranasan mo natin. Hallelujah. Okay, meron po katanungan na ganito. Minsan ba'y naramdaman mong parang may tumatarget sa'yo? Ang ibig ko pong sabihin, parang ang daming challenge yan sa buhay. Meron din tanong na o paglabas mo ng bahay ay kampante kang walang nag-aabang sa'yo. Okay, mga tanong po ito. Paano kapag nalaman mo ngayon na araw-araw ay may tumatarget para sa'yo? Basta ano bang ibig kong sabihin sa tanong na yan? Sa totoo lang po, sa atin, bilang mga nabubuhay sa mundong ito, meron tayong kalaban. At ang ating kalaban ay si Satan. Tignan muna ko natin itong sinasabi sa Ephesians chapter 6 verse 12. Wala ito sa doon po sa naipasa ko po. Pero gusto ko po tignan muna natin ito. Ephesians chapter 6 verse 12. Okay. Ito po yung sinasabi. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao. Ang sinasabihan po dito, mga Kristiyano, ikaw at ako. Meron laban talaga. Kaya lang, ang laban ho natin, ang sabi dito, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, hindi ho tao ang ating kalaban. Kundi mga pinuno sa mga may kapangyarihan at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito. Ito yung kalaban natin, mga pinuno, mga kapangyarihan at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito. Ang mga bong espiritual ng mga kasamahan sa ipapawid. Ipinapaunawa sa atin mga kapatid, yung kalaban natin ay mga espiritual na nasa ipapawid. Hindi ho tao. Yung pong kumakasangkapan at nagpapakasangkapan yung mga tao sa mga espiritual na nasa ipapawid. Yun po ang ating kalaban. Sa madaling salita mga kapatid, sa buhay ho natin, ang ating kalaban ay si Satan at ang kanyang mga alipores. Kaya nga yung tanong, mga kapatid, minsan ba nararamdaman mo parang may tumatarget sa iyo? Meron po, hindi lang parang. Kasi po, ang sabi ho ng Bible,
1 Peter chapter 5 verse 8. Sa unang Peter chapter 5 verse 8, ganito ho yung nakasulat. Maging handa kayo at magbantay. Muli, ang sabi ni Apostol Pablo na lingkod ng Diyos sa mga Kristiyano, ang sabi niya, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo ay parang leong umaatungal at aali-aligid na nag-aanap ng masisila. Ito yung ipinapaliwanag sa atin, yung dyablo na ating kalaban ay umaalig-aligid at umahanap siya ng masisila. Ang sabi ng Bible, maging handa kayo at magbantay. Kaya tayo po mga Kristiyano, mga kapatid, malinaw na sinasabi, meron tayong kalaban at ang ating kalaban ay si Satan. At ang target ni Satan, yung body of Christ. Okay, meron ba dyan? Ganito ho yung naisulat. Puntirya ni Satanas o ni Satan ang body of Christ. Pinag-aaralan ka niya at inaalam niya ang weak point mo. Dahil alam niya na isa kang extraordinary person. Kaya dapat maging sensitive ka sa galaw niya. Okay, napakaganda mong pag-usapan ito. Alam niyo ba ang target ni Satan? Tayo. Okay, tignan mo yung katabi mo. Yan. Target niya. At gusto kong maunawaan mo mga kapatid, ang trabaho niya, bakit tinatarget ka, mga kapatid? Kasi meron kang gagawin sa mundong ito para sa ganon, ang mga tao ay makakakilala sa Diyos kasi ang mission natin ay win souls and make disciples. Yan ang pinakatrabaho natin. Habang tayo naghihintay sa pagkuha ng Diyos sa atin, ang iniwan na mission ng Diyos sa atin ay magdala ng kaluluwa sa Panginoon para sila'y maligtas at sila'y gawing disipulo para sila man din ay maglingkod din sa Panginoon tulad ng ating ginagawa. Ayaw ni Satan na ang mga tao ay maligtas, kaya target ka. Ito ho yung kanyang gawain na trabaho ni Satan. John chapter 10 verse 10. Pakinggan po natin. Sa John chapter 10 verse 10, ganito yung nakasulat. John chapter 10 verse 10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw. Ito ho ay si Satan. No. Yung magnanakaw dito ay si Satan. Dumarating ang magnanakaw ay para lamang magnakaw, pumatay, at manira. Ito yung trabaho niya. Ito yung gagawin niya sa iyo at sa akin, sa body of Christ. Tinatarget ka upang gawin ito sa iyong buhay. Ano? Magnakaw siya sa iyo, pumatay siya sa iyo, at manira siya. Ito yung tatrabahuin niya sa atin. Sa henerasyon ngayon, sa panahon po natin ngayon, nakikita natin yung galaw na ito. Kasi totoo yung ginagawa ni Satan. Ninanakawan ni Satan sa buhay ng mga Kristiyano, ano ba? Yung kapayapaan, kagalangan sa paglilingkod. Kaya marami ng mga tao ngayon, mga Kristiyano, wala nang gana sa paglilingkod. Kasi pala na-trap na sila ni Satan. Kasi target sila at hindi sila naging aware doon sa pakana ng kaaway. Ngayon, makikita mo, ang dami ng mga Kristiyano, wala nang ganang mag-win, mag-disciple, kasi na-trap pala sila. Mamaya, titignan mo natin. Yan ang trabaho niya eh. Pumatay. Ang sabi ng Bible, marami pong mga relasyon ngayon na wasak ang pamilya, pinatay yung magandang relasyon. Kasi na-trap pala sa pakana ng kaaway. Maraming ngayon ng mga kabataan, mga kapatid, na ating nakikita na wala na sa gawain ng Diyos. Kasi tinrabahuhan sila ni Satan, and then hindi sila naging handa, hindi sila naging aware sa gawa ng kaaway, kaya ngayon, wala sila. Kaya itong mensahe ito ay napakaganda para sa ito at para sa akin.
Hallelujah. Bakit po? Kasi itutulak ka niya sa kasalanan. Ito ho yung gagawin ni Satan. Itutulak ka niya sa kasalanan. Iko-condemn ka niya. At maglalagay siya ng kasinungalingan sa buhay mo para hindi ka na makabangon. Sino ho dito na naka-experience na umuli ng daga? Yung meron siyang trap. Ako, noon po, dahil nakakalagis ka nito, ginawa ko ito. Ngayon, para mahuli mo yung daga, bumuli po ako ng rattan trap. Lalagyan mo yan ng paborito ng daga para pupuntahan niya. Tapos, kapag pinuntahan at kinagat, biglang gagalaw yun, magsasara. Yeah, nakakahanap po kayo. Ngayon, gusto na lumabas, ang hirap makalabas, talagang na-trap siya. Yayarihin ko siya. Alam niyo ba, ang ibig kong sabihin, ito yung galaw ni Satan. Papainan yung mga Kristiyano sa kahinaan nila, sa gusto nila, kapag hindi sila aware, mga kapatid. Na-trap sila, mahirap nang lumabas. Nahihirapan sila. Kaya nga, ang sabi ho ng Bible, doon sa ating binasa, sa 1 Peter 5:8, ay pinapaunawa, maging handa kayo at magbantay kasi mayroong ginagawa ang kaaway. Kaya sa panahon po natin ngayon, totoo, kahit nasa Panginoon ka na, kasi ikaw yung target ng kaaway, ang gusto ng kaaway ay gumawa ka ng kasalanan, ang gusto ng kaaway, patayin yung kapayapaan na nilalagay ng Diyos sa puso mo. Alam niyo po ba mga kapatid, aking napansin, sa COVID na ito, ang daming namamatay, totoo. Pero kadalasan, hindi sila namamatay sa COVID. Namamatay sila atake. Bakit? Kasi mag-nervous lang, tinambal niya yung puso da. Gawa ng kaaway mo yan. Kaya Church of the Most High God, huwag tayong matakot. Meron tayong Diyos na nagpapagaling sa atin. Hallelujah! Kasi natakutan ko mga kapatid. Pero nga tayong isang kapatid na church, hindi siya makatulog. 3 days na daw siya hindi nakakatulog. Dahil aminado yun, at yung takot, meron siyang takot. Christian niya na. Meron siyang takot. Dahil natatakot siya, kapag natutulog na, hindi siya makatulog. Ang ginagawa niya, ginigising niya yung mga kasama niya. Kasi may takot siya eh. Alam niyo po ba, ang kagandahan nito, tayong mga Kristiyano, kapag sila'y nagsasabi ng gano'n sa atin, alam na natin yung part natin. Pag-pray natin sila, encourage natin sila, palakasin sila. Sa biyaya ng Diyos, kasi tama yung kanilang pinuntahan, tama yung kanilang pinagsabihanan, nakatulog. Dahil na-encourage at nakaroon ng lakas ng loob, dahil nakarinig siya ng mga positibo mula sa mga lingkod ng Diyos. Ang point ko po dito mga kapatid, ang gawa ng kaaway sa ating pong kapanahonan ngayon, nakikita ho natin. Kaya maging aware ho tayo, mga tatay, mga nanay, at mga yun. Tignan mo kung saan ka mahina, doon ka titirahin ng kaaway. May gagawin ng kaaway na talagang itatrap ka niya, papahinan ka niya doon sa kahinaan mo. Kapag nakapasok ka na doon, ang hirap lumabas. Kaya sa umpisa pa lang, huwag ka nang kakagat. Kasi mahirap lumabas. Mga kapatid, sa oras pong ito, kapag nandoon ka na, katulad ng aking sinabi, paglalagay ang kaaway ng kasinungalingan sa buhay mo. Sasabihin sa iyo, wala na. Hindi ka na nila paniniwala kasi magbabad ka na dyan sa kasalanan. Yan ang gagawin ni Satan. Pahihinahin yung loob mo. Pero, eto po yan.
Next slide para makita natin na what should we do? Anong gagawin natin? Malinaw, may kalaban. Ito ho yung paalala ho ng salita ng Diyos. Number 1, be careful. Ito ho yung ating napag-aralan. Tama. Sa ating panahon ngayon, kailangan mag-ingat tayo. Doon po sa 1 Corinthians chapter 10, napakalinaw yung sinasabi, verse 12. Ang sabi ho ng Bible, kaya mag-ingat ang sinumang nag-aakalang siya'y nakatayo. Dito alam mo, matatag ka. Pero mayroong paalala sa atin na mag-ingat ang sinumang nag-aakalang siya'y nakatayo at baka siya'y mag-isod sa ibang salin, baka siya'y mabuhay. Pinag-iingat tayo ng Diyos ng kanyang salita, Church of the Most High God, dahil yung kalaban, gumagawa siya at nais niyang patombahin ka para wala kang magawa na paglilingkod sa Diyos. Kaya ang gagawin niya, tutoksohin ka. Ang dami niyo hong pakana. Alam niyo ho ba mga kapatid, mamaya, babasahin ko po yung sinend ko po sa inyo kung bakit ginawa ko yung verse 7 and verse 8. Sanay kasi si Satan na manukso sa mga Kristyano para makuha sila. Kaya nga ang sabi ng Bible sa atin, mag-iingat ang sino man. Pero po ba kayo napapansin mga kapatid? Masigasig sa paglilingkod, tapos nabalitaan mo na lang, isang araw, balik sa mundo. Kasi hindi siya nag-ingat. Maraming mga Kristiyanong nagbalik sa mundo. Pero sa ating Church of the Most High God, sa araw na ito, pinapaalala sa atin, mag-iingat tayo. Maging aware ka na mayroon kang kalaban. Alamin mo ang tendency at weak point mo sa buhay. Para sa ganon, hindi maka-score ang kaaway sa ating buhay. Opo, tayong lahat may kanya-kanyang kahinaan. Kung kahinaan mo, yung pong alak ng aalasin, pero man dapat gawin, huwag ka nang pumunta doon sa nagiinuman. Yun ang pag-iingat Nakakasunod po ba tayo? Kung kahinaan mo ang magsugal, kung meron ka nakikitang sumusugal, huwag ka nang pumunta. Part mo yun Kaya nga, ang sabi ng Bible, mag-ingat. Pahain niya ito. Kaya kung kahinaan mo mga kapatid, para magkasala ka, tignan mo yung kahinaan mo. Kasi doon ka titiraan ng kaaway. Kaya maging aware mo tayo. Yung kalaban mo natin, gumagawa mo siya. Dapat aware ka. Pansinin niyo po yung, balik mo natin yung 1 Corinthians chapter 5 verse 7, bago tayo mag-8. Sa panahon na ito mga kapatid, pakinggan niyo ito. Ngayon, ito ho yung galaw ng kaaway. Dahil maraming problema, financially, maraming nagugutom, maraming nahihirapan. Pero ang sabi ng Bible, sa verse 7, tignan mo muna, bago ho itong 8 na po. Okay. Okay, saan tayo napunta? Okay. 1 Peter chapter 5, verse 7. Yan. Okay. 1 Peter, verse Corinthians to. Nasabi ko ba yung Corinto? Nasabi ko. 1 Peter, okay. Chapter 5, verse 7, okay. Ito ho yun. Ito yung sabi ng salita ng Diyos. Church, ito yung tinuturo sa atin. Meron tayong Diyos na pwedeng ipagkatiwalaan. Kaya sinabi ito, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang iyong mga alalahanin. Ano ba yung alalahanin sa ating buhay? Ang sabi ho ng Bible, ano man yan, ipagkatiwala kanino? Sa Diyos. Ang sabi niya, sa buhay, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. Tama? Pinagmamalasakitan niya tayo.
Kaya kung mayroong gumugulo sa iyong kaisipan, mayroon kang Diyos na tatakbuhan. Ngayon, isinunod yung verse 8. Meron nung gustong ipakita ang Diyos sa atin dito eh. Sa verse 8, sabi niya, maging handa kayo at magbantay. Kasi, dyan sa problema mo, napakagaling ni Satan. Dyan sa problema mo na pangangailangan, papasukin ka. Ito yung solusyon. Kaya lang, kasalanan yung magagawa niya sa iyo. Kaya lang ipapakita niya sa iyo, magaan na solusyon. Solve ang problem. Gawin mo ito. Nakakasunod po ba kayo sa gusto kong sabihin? Maglaro kang bagya, magloko kang bagya, solve yung problem mo. Pahin po yan. Kung bakit sinabi yung verse 7, mga kapatid, dahil meron kang Diyos. Para kapag pinahilang ka ng kaaway, mga kapatid, na ito yung solusyon, nitak mong kembut yun, solve na ka. Kaya lang, yung ipapagawa sa iyo, labag sa kalooban ng Diyos. Pero ang ipapakita ng kaaway, kailangan mo. Katulad kay Adan at Eva. Church, yung ipinakita kay Adan at Eva ng kaaway, napakaganda. Kapag kinain mo yan, magiging parang Diyos ka. Pero ang utos sa kanila, huwag kainin at sila'y mamamatay. Sa atin ipinakita, meron ang Diyos na pwedeng ilagak mo yung kabalisaan mo at tutulungan ka ng Diyos. Pero papasok ang kaaway, ipapakita niya yung solusyon, kaya lang kasalanan, church! Ang sabi ng Bible, maging handa ka. Kapag ginawa mo yun, mga kapatid, ang magiging bunga ito, wawasakin ka. Ang magiging bunga nito, papatayin ka. Ang magiging bunga nito, mga kapatid, magpapalayo ka sa Diyos. At doon na mararanasan ng tao, mga kapatid, yung buhay na sira ang buhay. Tandaan po natin, sa panahon na ito, ang dami pong inaatake ng kaaway sa financial. Pero tandaan mo, ako ho, katulad nito, yung sinasabi ng 1 Corinthians chapter 10 verse 12, mga kapatid, mag-ingat ang sinuman sa nag-aakalang siya nakatayo. Dito nakikita ko mga kapatid tayo, mga anak ng Diyos. Kailangan natin bigyan pansin ito. Okay, mamaya titignan ho natin. Yung pangalawa, gusto ko munang bigyan pansin. Listen to the warning of the angel. Listen to the warnings of the angel. Kailangan tayo mga anak ng Diyos, matutuho tayong makinig sa mga warning, sa mga paalala. Bakit po? Meron pong pangyayari dito po sa Lucas chapter 22. Babasahin muna ho natin, verse 31 hanggang 34. Lucas chapter 22, verse 31 hanggang 34. Ang sabi ko ng Bible, Simon, Simon, hinihiling ni Satanas na subukin kayo tulad sa pag-aalis ng ipa sa mga trigo. Verse 32, tingnan niyo po si Simon ito. Si Jesus ang nagsasalita dito kay Simon. Verse 32, subalit idinadalangin kita upang huwag manghina ang inyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatatagin mo ang inyong mga kapatid. Verse 33, ito po si Simon ang sabi. Sumugat si Pedro, Panginoon, handa po akong mabilanggo at mamatay na kasama ninyo. Ang lakas ng loob na ho. Ang sabi ni Peter, Panginoon, handa po akong mabilanggo at mamatay na kasama ninyo. Verse 34. Ngunit sinabi ni Jesus, ito po, Pedro, tandaan mo ito, bago kumilawak ang manok sa araw na ito, ay 3 beses mo akong ikakaiba. Ito po bakit nabanggit ito na kailangan tayong makinig sa warning na sinasabi ng banal na kasulatan. Kasi minsan nakala natin okay na tayo, katulad ni Peter. Na naman po nangyari ginawa na, kaya peda ko, ang kakayang kamatayan. Maraming mga Kristyano ngayon na napaka-bilib sa sarili.
Minsan, hindi na talaga nananangan sa tulong ng Diyos. At minsan, sa sarili na lang talaga sila kumikilos. Pero kapatid, sa panahon na ito, kailangan pa rin tayong makinig sa mga paalala. Kasi po, next slides mo, pakita natin ito, kapatid. Ay, anak ko pa na. Okay, eto po, tignan nyo po. Those who justify are usually those who fall to sin. Katulad ni Peter. Yung pong nangangatwirang kadalasan, sila yung nahuhulog sa pagkakasala. Ano hong ibig kong sabihin? Minsan mga kapatid, napakalinaw na yung paalala ng salita ng Diyos, nangangatwirang pa. Kadalasan yung ganitong mga puso, sila yung nahuhulog sa pagkakasala. Ay, pastor, kaya ko yan. Sabi ng pastor, huwag muna kayo, habang hindi kayo, ito, kakasal yung aking anak sa, okay nang i-announce to, mga anak. December 9. Wow, hallelujah, congratulations. Invite ko kayong lahat. Harap ako sa kanila. Kasi maano ito, yun, eto ho. Napakalinaw sa banal na kasulatan, Sister Junie, iharap ka ni Daniel sa harapan ng Diyos, sa araw ng kasal ninyo, kailangan wala pang ginawa si Daniel sa buhay mo. Yung sinasabi ko po ito, yung hindi dapat gawin, nang hindi mag-asawa, huwag mo na ninyong gagawin. Malinaw yun. At para makaiwas doon, iwas mo na yung awak-awak kamay, iwas mo na yung kawul-kawul. Kapuntaya po kasi ito, hindi totoo ito. Huwag kayong mag-justify kasi kadalasan yung mga nag-justify, sila yung nahuhulog sa pagkakasala. Kaya ko, hindi ko magawa. Dami na ako nahulog siya. Mabuti na lang kaming dalawa ni Sister Prita. Hindi ko nasasabihin. Hindi, church! Sa mga yun, hanggang ngayon, ito pa rin yung sinusunod natin sa pag-aasawa kasi yan ang itinuturo ng banal na kasulatan. Ngayon, ang dami nagpapakasal. Pastor, natabahan ako dyan. Hindi. Mga kapatid, talagang ano yan. Hindi lang para sa yan, para sa ating lahat. Ang dami ngayon nagpapakasal, kaya pakakasalin kasi meron na. Here comes a bride, 3 months inside. Kaya dadalhin kasi may laman na. Pero Christian ka eh. Sa panahon po natin ngayon mga kapatid, huwag kang mag-justify sa turo ng Diyos. Be humble and listen. Ang sabi dyan, be humble, maging mapagpakumbaba ka, at matuto ka makinig. Take heart those warning. Isa puso ang mga babala. Bakit po mga kapatid? If you want to be spared from pain, regrets, and guilt, listen! Para hindi ka na umantong sa kasakitan, makinig ka. Church, may ginagawang kalaban, target ka. Youth, target ka. Tatay, target ka. Turuan ang ating mga anak. Nanay, target ka. Turuan mo ang pamilya. Ilaw ka ng tahanan. Huwag mong ikompromiso ang katotohanan sa pamilya. Kasi hindi malulugod ang Diyos kapag na-compromise tayo sa kasalanan, sa loob ng pamilya, sa loob ng church, hindi tayo kasisiyan ng Diyos. Lalo-lalo na sa panahon na ito, kailangan pa naman natin ang tulong ng Diyos. Kaya tumayo tayo sa katotohanan. Kaya dito mga kapatid, hindi tayo nagpaparami lang. Gusto natin, mga kapatid, maliligtas talaga sila. Magkakaroon sila ng tamang relasyon sa Diyos. Ito yung trabaho ng church. Sasabihin yung katotohanan. Amen? Huwag tayo magpalusot. Kasi mga kapatid, ayaw ng kaawa, ayaw ng Diyos na tayo maging kompromiso. Dito po aking nakita kung bakit kinasangkapan itong talatang ito sa Satan target.
Kasi yung si Peter, alam niya, kaya niya. Maaaring dumidepende na siya sa kanyang kakayahan. Pero ang tinuturo sa atin, dumidepende ho tayo sa Diyos. Gusto kong talakayin muna yung verse 3, mamaya meron tayong babalikan dyan sa katlong punto, kapatid. Labasan natin dito. Build boundaries. Anong ibig sabihin? Proverbs chapter 22 verse 28, meron talagang inilagay na boundary. Okay. Ang sabi ho ng Bible, huwag mong babaguhin ang mga hangganang itinayo. Huwag mong babaguhin. Ibig sabihin, yung naisulat na. Minsan, ito ho yung nangyayari, mas marunong kayong tao sa Diyos eh. Yung naisulat na, yun na yun. Huwag mong babaguhin. Yung naitayo na, yung boundaries. Ito'y inilagay doon ng ating mga ninuno, ang sabi ho ng Bible. Ano ang ibig sabihin dito? Kasi mga kapatid, pakinggan ninyo ito, nakakalungkot, pero sa generasyon po natin ngayon, walang boundaries at walang standard. Alam niyo ba, kapag sinabing boundaries, kailangan alam mo yung hangganan mo, kung anong gagawin mo, at ano yung hindi mo gagawin. Dapat meron kang standard. Church, kailangan meron tayong standard. Ano yung dapat maging standard natin? Yung salita ng Diyos. Okay. Boundaries, sabi ko dito, it is for your protection. Kaya naglagay ang Diyos ng boundaries, dapat alam mo ito kung ano yung hanggang saan ka lang, dahil ito'y protection mo. Kapag lumabas ka dito, yayarihin ka ni Satan. Kailangan alam mo yung boundaries mo. Mga tatay, nanay, youth, kailangan alam ho natin yung boundary ho natin. Kung hanggang saan tayo. Kaya mag-build ho tayo ng boundaries. Make the Bible your standard. Do not rely on the world's standard. Huwag ho tayo talagang mag-rely sa standard ng mundo. Kasi ilalayo ka niyan. Balik tayo sa original, ang salita ng Diyos. Basta tayo ano natin kung ano yung sinabi ng Diyos, doon tayo. Kapag sinabi ng Diyos, anak, huwag mong gagawin yan. Alam mo yun, hanggang doon ka lang. Kapag lumabas ka doon, mapapahamak ka. Huwag maging matigas ang ulo. Maging mapagpakumbaba tayo, tanggapin, pakinggan ang itinuturo ng Diyos kasi hindi kayo papahamak ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Amen. Hindi mo tayo ipapahamak ng Diyos. Hindi lang sa ating mga sarili, but also for your family. Kung mahal mo yung pamilya mo, tatay ka, mahal mo yung asawa mo, nanay ka, mahal mo yung mga anak mo, ituro mo yung tama, ituro mo yung boundaries. Bakit? Kasi mga kapatid, kung minsan mahina tayo sa pera. Minsan din nangyayari ito, kahit Christian na, pagdating sa pera, kahit kasalanan, sige. Mga kapatid, kung mahal mo, mapapahamak sila. Responsibilidad po natin. Tayong mga nanay, tayong mga tatay, sabihin mo yung katotohanan kasi mahal mo sila. Kapag mali, mali. Kapag hindi natin ginawa ito, gugustuhin mo pa ba? Papapakin sila ng kaaway. Kaya ito yung mangyayari mga kapatid. Kaya kailangan mayroon po tayong boundaries. Yung limitado ho natin. Kung hanggang saan ho tayo dapat gagawa at hindi gagawa. Okay, bibilisan ko po ito. Pang-apat. Ito, pray first. Fight through prayer. Church of the Most High God, kailangan palagi ho tayo nananalangin kasi ito yung sinasabi ng Bible, Ephesians chapter 6 verse 18, ang sabi ganito, ang lahat ng ito'y gawin ninyo ng may panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Sa patnubay ng Espiritu, lagi kayong maging handa at magpatuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Ito yung sinasabi. Kasi the power of God will move when you pray.
kapag ikaw ay nananalangin. Yung verse 19 kung babasahin, ang sabi ni Apostol Pablo sa mga Kristyano, ipanalangin din ninyo kami. Kasi gumagalaw ang Diyos, yung kanyang kapangyarihan kapag nagpipray ka. May problema ka, pag-pray ka, sabi ng Bible. Kasi diyan ka sasamantalahin ng kaaway kapag may problema ka. Tignan niyo po, nanood po ako ng mga discovery sa TV, patungkol sa mga hayop, sa animals. Meron ko doon na napanood ko yung mga layon, ganito pala yung mga layon. Nakahiga sila, nag-aabang doon, tinitingnan nila yung aatakihin nila. At habang sila nag-aabang, ayon po sa akin napanood, kasi may nagsasalita pinapaliwanag yung pinapakita. Nag-aanap sila kung alin ang kanilang aatakihin. Ngayon, ang hinahanap pa nila, yung mahina. Yun ang kanilang aatakihin. Bakit mahina? Kasi madali nila itong makain, mapatay. Ang point ko po dito, aatake yung kaaway sa atin kapag may problema. Alam niya yung ipapahid niya sa atin. Kaya, ang point po dito mga kapatid, always pray first. Hingi tayo ng lakas kay Lord. Alam naman po natin kapag ang Diyos ang kasama mo, hindi magwawagi ang kaaway. Kaya huwag kang lalayo sa Diyos. Kapag may problema, lalapit ka sa Diyos. Ang Diyos ang harap kay Satan. Kasi tuwing mag-pray ka, ipagsasanggalan ka ng Diyos. Ito yung naranasan ng mga tao na nanalangin. Amen! Gagawa at kikilos ang Diyos sa mga problema mo, sa mga kailangan mo. Kung nagsusumano ka na totoo sa puso mo, kikilos ang Diyos, hindi ka pababayaan. Amen! Kaya lang ang problema, kapag may problema, ayaw mag-pray. Ayaw pumunta sa prayer meeting. Pero yun ang ipinapakitang susi ng Diyos, prayer. Kasi kakausapin mo yung Diyos na may lalang ng langit at lupa na siya may magagawa, may solusyon sa iyong kalagayan. Sa panahon na ito, kapatid, may Diyos. Kaya nga sinabi sa verse 7 ng 1 Peter chapter 5, ipagkatiwala yung kabalisaan sa Kanya. Kaya ini-encourage ko kayo, lahat na may problema, may bigatin na hindi mo na alam kung mayroon pa solusyon to o wala. Kapatid, sasabihin ko mayroon. Anong gagawin mo? Lumapit ka sa Diyos. Nang totoo sa puso, na magtiwala ka at susunod ka sa Kanya, gagawin mo yung gusto ng Diyos. Hindi yung pain ng kaaway. Kundi yung tinuturo ng Bible. Mga kapatid, ito yung sasabihin ko sa inyo. Lahat dito sa mundo, iiwan mo lang yan. Makamalong yung relasyon mo kay Diyos. Kasi yan ang madadala mo sa kabilang buhay. Sige po, kausapin natin muli ang Panginoon at tanggapin natin yung kasbas ng Diyos. Ama, salamat po sa umaga nito, sa aming sama-samang pagsamba, na kami yung pinaunaan, nalugod ka, dahil lahat ng ito ay para sa iyong kaluwalhatihan. Salamat sa lahat ng kinasangkapan mo upang mapangyari ang aming pagsamba sa inyo, pagtalain sila, aming Ama. At bawat isa na dumako sa lugar na ito upang sumamba sa iyo, nagparangal sa iyo ang aking panalangin, abutin mo, Ama. Yung prayer po ninyo, sabihin ninyo kay Lord, huwag tayong aalis sa santuario nito, na hindi mo ibibigay yung alalahanin mo sa Diyos. Ibigay mo sa Diyos ang lahat ng alalahanin mo. Ama, bigyan mo yung mga anak, pero nakakailangan ng kagalingan sa oras na ito, hindi po namin na isa-isa ang kanilang pangalan, subalit pinapahayag ngayon, ikaw ang aming dakilang manggagamot, Ama. Pagalingin at abutin mo lahat ng humingi ng kagalingan, kompletong kagalingan, kalusugan, kalakasan, matibay na pananampalataya sa iyo, Ama. Ama, sa oras na ito, bukas na lang ang aming hinihingi. Pagkubayan mo bawat isa, pamilya po natin, Ama. Oo, Ama, dalangin po namin dahil ang iyong sinabi, aming ipagkakatiwala ang lahat ng aming kabalisaan sa iyo. Dahil pinagmamalasakin na iyo po kami sa oras na ito, inaawag mo, Ama, ang aming mga panalangin. Church of the Most High God, sige po, sabihin ninyo kay Lord, sabihin natin sa ating Ama, na nagmamalasakit sa atin, nagmamahal sa atin, lahat ng aming panalangin. Ama, sa oras na ito, kami ang buhay po namin, pinagkakatiwala namin sa iyo. Tanggapin mo po, Ama,
naniniwala po kami ang naging mga buluhan ang aming buhay dahil sa iyo. Pag-uwi po namin, Ama, dala-dala po namin ang aming hinihingi sa iyo, ang pag-asa, ang tagumpay, ang kalakasan. Salamat po, Ama. Church, taas po namin ang